Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niya sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Adunay panultihon sa kaalam nga nagkanayon, non potest esse deuteronom qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Why pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ni pasukan. Giprubahan sa Dios sa daghang mga katarungan o hinabo nga ang balaang kasulatan tinuod kayo. Sa balaang kasulatan gipaybaw sa Job 27:6. Nga diha sa kawanangan sa amihanan dunay black hole, alawom ug mangitngit nga way planet. Ug ang sinsya mi matuod it is existing. Og sa mao gihapon nga pasahon nagingon nga ang kalibutan gibitay nga way gibitayan. Na siya sa hawang ug kawanangan ng kalibutan nga way kadina nga gibitayan. Og science really confirms that. So sana sa mga pruiba nga balaang kasulatan tinuod gayud. Mao nga sa atong mga ipuy-an sa Espiritu Santo o ang mga pangulo nga nagikan sa mga apostolis, doon ay otoridad nga paminaw nato labi na sa pagtulunan sa kaluwasan. Nga ang balaang kasulatan nga napuno sa kamaturan, dinamdagan sa Dios o ang Espiritu Santo mo'y nagtapok nini kinagisad sa instrumentality of the church. Manamito kita sa simbahan o sa balaang kasulatan. Bisan sa halis Handbook of the Bible o sa ka libro nga giswat o sa ka scholar nga Protestant pastor, nagingon nga the Bible and the church shall go together. Nga Biblia o simbahan, kuyo gina. Nga ang simbahan mo'y nag-compile sa mga balaang libro nga nahimong balaang kasulatan. Salamat sa Diyos ning atong kay gayunan sa pagsangyaw siya mga poong. Salamat sa atong Santo Papa, Pope Francis, ug sa atong Arsobispo iyang Ekscelensya Jose Serapia Palma, na daghan kay nahimo sa Archdiocese of Cebu. Nagdugang atong mga parokya tungod kay mga parishes, parokya, kay daghang mga pare, matag tuig, labing daghan nga ordinahan nga pare, dinhi sa Archdiocese sa Cebu. Sa daghan ng atong mga parokya. O gusab doon ay nagbundaog nga balay sa mga pare nga masakiton o retired na nga wag yun biya gialimahan, giamuma, agig pasalamat sa katawhan o gitukuran ni Arsobispo Palma o House for the Aged and Retired Priests. Yaw ba nato niya si Brad Rudy Racasa usa sa naila nato nga nagduki-duki, nagsusis balang kasulatan o makaplaga niya nga dunay mga panagsumpaki sa Biblia nga ato sa ngangay paminahon. Unya niya sad si Brad
Jun Purka usa ka magsasangyaw nga taga Mabulo City. Titawaglangan atong mabinahon pag-una si Brad Rodi Racasa. Daghang salamat Badso ug sa tanan natong televiewers kutob sa maabot ni Maong Sibya labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Roberto Bacule, P. Villamor ug ni Jocelyn Asakar. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Bradsog, arita sa balang kasulatan dinhi sa Mateo 11:29. Take my yoke and put it in you and learn from me, because I am gentle and humble in spirit. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaobsanon sa espiritu. Mateo 11:29, klaro kayo nga mingon si Kristo, sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaobsanon sa espiritu. Sa Lucas 2:21, sa 8 na kaadlaw ang bata, gihimo ang seremonya sa pagtuli kaniya. Ginganlan siya Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria, sa wala pa ipanamkon ang bata. Sa atod pa, klaro kayo mga kaigsunan, nga 8 pa kaadlaw si Jesus, gituli gyud mo seremonya sa pagtuli. Sa Galacia 5:2, matod pa sa Biblia, sa maayong balita Biblia, nagakanayon, ako si Apostol Pablo, mag-ingon kaninyo, nga kun magpatuli kamo, nagpasabot kini, nga walay kapuslanan si Kristo alang kaninyo. Kung magpatuli ko no, matod pa na Apostol Pablo, kung magpatuli mo, way kapuslanan si Kristo alang kaninyo. Akong pangutana ni Bradsog, unsa may ipasabot ni Pablo ani Bradsog nga di man siya gustong tuli, paliw ko kog patinaw ani Bradsog. Salamat kay Brad Rudy sa makalilibugsan nga kaygayunan sa atong pagbasa sa Biblia nga ang atong Ginoo sumala sa nasulat sa San Lucas 2:20-22 nga 8 pa kadlaw nga edad. Gida sa templo, gida sa Mahal nga Berhen uban ni San Jose og gi-circumcise, circumcidahan. Kay balaod sa mga Hudiyo nga ang bata human sa 8 ka adlaw dadon gyud sa templo dunay circumcision nga sa binisiyat magtuli. Pero kadtong maong seremonya o sa ka ngala to divina seremonya, sa kabalaan nga seremonya nga ang Dios nagsugo nga tanan nga bata nga 8 ka adlaw lalaki dadon sa templo. O gini mo itimaan nga kanang bata gihalad para nako. Og ako usab siya. Akong katungdanan pagamuma kaniya. So ownership, responsibility assumed by the father, those who are circumcised. Unya ang circumcision gipulihan sa ngalan na to bautismo del infante, baptism of infant. Kay lagi bata pa man ang sirkunsidahan. Unya sa Bagong Testamento atong mabasa nga ang circumcision sa Bagong Testamento mao ang bautismo, pagbunyag. Ang pagbunyag sumala sa Galacia 3:27, pagsulob ni Kristo. So ang batang wa pa mabunyagi, wa pa magsulob ni Kristo. Ang bata nga nabunyagan na, nahimo sa siyang anak sa Diyos, son of God, child of God, o nakuha ang iyang sala nga panulundon. Kaya na sa balang kasulatan, sa Job 14:4, ya 25:4-5, nga walay makakuha limpyo gikan sa hugaw. So ang bata giila nga dunay salang panulundon. Bisan sa bagong tugon gi subli na ni Apostol Pablo niya sa 1 Corinto City at may nga to ni basahon kay mo'y prueba nga gusto natong ipadayag. Kaya ang bata gibalaan dia bana gibalaan dia sa sawa o ang kasawa nga dili matuuhon gibalaan dia sa bana. Kay silain nga paagi ang inyong mga bata
mga dili putli. So klaro na nga unclean in the eyes of God because of the original sin. So mo na nga that is the new dispensation of the Old Testament replacing the circumcision. Ang circumcision ipadayon gyapon sa hygienic purpose nga ang bata mabutas panuigon circumcise tulion, pero wa nay ginganlan nato o kalaputan sa niadtong daan nga tukon. That is for hygienic purpose. O ang gipuli mao ang bautismo mo niyan. Nguna sa pangingon ni San Pablo kini gikutlo ni Brad Rudy Racasa nga teksto sa Galacia 2 nga kung magpatuli kamo kini walay kapuslanan alang kaninyo. Tungod kay si Kristo naghatag man og bag-o na nga pamaagi mo nga sakramento sa bunian nga nahimong anak sa Dios, yangkon sa Dios ang binunyagan nga naman tungod sa Galacia 3:27 nga gibunyagan diha sa ngalan ni Kristo, nagsulob na ni Kristo. So mao na ang nganlan og significance sa Old Testament times. Usa na ka divina seremonya, holy ceremony alang sa Israel. Pero sa bagong tugon ang ginganlan nato sakramento sa bunyag maong gipuli sa circumcision. Mao na katong circumcision pagpaagas og dugo paghalad samtang ang sakramento sa pagbunyag mo'y pagsulob kang Kristo. Ang grasya nga makasantos ni puli og nakuha katong isgutan sa 1 Corinto City nga buling sa bata, unclean child nga mao nang salang panulundon. So muna atong tubag sa may pangutana ni Brad Rudy Racasa nga may sakay siyang mulantaw ni niya. Doon siya katarungan kay matimbang man ngano nga giusab kini sa bagong tugon. Mao na nga may ni pangutana ni Brad Rudy, salamat kayo. Ato sang pasalamat sa atong mga kaigsunan, atong greeting diay sa atong amigo nga kining Brad Chuna sa Davao nga kanunay siya naghandom nga atong libro nga hulad o hubad ni Monsignor Yap, ang Santos nga kasulatan. Pataka reprint ato Brad Chuna, salamat kayo. Unya ato sang greeting din ni Monsignor Abelard Cabilian diya sa Cagayan de Oro City, saka di pa man siya obispo pero makanunayon kayo ang iyang pag-agak sa mga Catholic faith evangelizers, Catholic faith defenders, o isang kapanyag basahon o gitrain niya aron sa pagpambit ang atong mga laiko dito sa Cagayan de Oro, Archdiocese of Cagayan de Oro, Mindanao. Yauban niya si Father Juliano Riteques, nga usa ka matanon nga pare. Makugihon kayo nga mo gimangud adto sa lain-lain barangay paghatag og pagtulunan kon Catholic Bible Study. Salamat kayo, greeting nako nining tulo ka mga suod nato sa Mindanao. Nya paminaw nato si Brad John Porca. Daghang salamat Brad Sok, mayong hapon sa televiewers nga nagsunod, labi na diya sa Lapu-Lapu sa Marigondon, Basak, labi na nila sa Cornelio Amit, si Ninita Mudia. So akong mamang hudyang ko kabuok. Mayong pagtanaw niyo diha. Ini ako pangutan na Brad Sok. Ang simbahan man ng Katoliko ani nahimutang rumbo, pero ako ni ipaklaro kung unsa gyud nagingon din nga doon na kunoy tulo ka klase ang Katoliko. Ang usa gitawag na siya Catholic SSPX nga sila miangkon nga sila tinuod apan wa sila sa Papa. Ang kaduha Brad Sok kining giingon nga Catholic Modernist nga mga Katoliko sila nga di sila mag-agad sa Santo Papa. Ang ikatulo kining Catholic nga nagsunod ni Pope Francis. Asa may sakto og tinuod ni Brad Sok nga kini silang tulo ning angkon manug matuod kay rong matinawa ni sila kay basin og nisamot no ilang kalibog nining tulo ka paagi kuno ang Katoliko nining panahon na. Unsaon nato ni Brad Sok?
pag-ila sa tinuod niini. Mayroon pagkutanan ni mo, Brad Brad John Porca. Kuha na kong libro nga, tubag sa tiyong pagkutana, na Catholic Answers by Reverend Peter M.G. Stravinskas sa United States of America. Nga ang nagtukod ay nining SSPX, St. Pius X Society, mao si Archbishop Lefebvre sa atong pag-pronounce Lefebvre pero sa France Lefebvre nga iyang giharong lugar ang simbahan nga Katoliko sa iyang misa sa Santa Iglesia Katolika, kay iyang gideklara nga di siya magbisa og laing pinulungan Latina lingua. Dunay magbisa nga dili Latina lingua, erehiya na. Di na tinuod nga misa. O kinahanglan nga magbisa ang pare, magatubang sa bungbong, magatubang sa altar, magtalikod sa mga tao. Kaya nga itong misa ron, ang pare, magatubang sa mga tao. Sumatod pa niya, all these heresies are in contradiction to the traditional church. Pero dili mo ko siya ang Santo Papa. Kaya ang Santo Papa nagdeklarar sa Canon Law numero 928 nga gipahayag sa Santo Papa nga ang tanan nga mga misa nga gisaulog sa usa ka lehitimo nga pare nga Katoliko, balido na. Mahimo nga pinulungan sa mga tao nga masabot o makahimo sad nga ang pare magbisa og lingua latina. Wa magingon nga lingua latina is the only mass that is valid. All other masses, even celebrated by legitimate priests, Catholic priests, para ni Lefebvre, Marcel Lefebvre, irihiya na. O gibadlong siya sa mga kadakuan simbahan labi na Santo Papa. Pero sa kong ingon, miharong siya o misupil o mi ay usa ka dokumento nga atong basahon sa The Catholic Answers Book number 4 by Reverend Peter M.G. Stravinskas, pahina 137. Mas mining basahon na nato in English man eh. Archbishop Lefebvre's ordination were illicit once he himself was suspended. His episcopal consecration were not just illicit, but also brought with them by those every facts an excommunication for him and for those who accepted his consecrations for the very reason that perpetuating a schismatic hierarchy perpetrates or perpetuates schism, which is totally destruction of ecclesial unity. Nga kung nato ning biniseon na ipangutana nga si Lefebvre, Archbishop Marcel Lefebvre, nga nag-ordin o mga obispo, matud pa lehitimo ba ang iyang ordinasyon? Pag-ordin sa mga obispo, gitubag nga dili lehitimo kay siya excommunicated person. So nabugto ang iyang somewhat authority direct from the apostolic hierarchy or the Pope. So all his ordination of bishopric giisip nga dili balido. Kay ang iyang gihimo, iyang gipalungtad ang pagsiak sa simbahan. The schismatic situation against the original church. Mo na itubag nga kanang SSPX dili na ipadawat sa atong simbahan. O musimba ka sa ilang misa, wala na dawata sa simbahan Katoliko kay excommunicated ang ilang founder. Yang iyang ordinasyon sa mga obispo, illicit. Ngunya ang mga obispo sang giordinahan niya, mga ordino pare, illicit. Sa ito pa, dili
subay sa balaod, dili subay sa kabubuton sa simbahan. So mao nang SSPX nga natukod sa mga 1960s ya gidinawon sa simbahan. It is forming another kind of situation that becomes another sikta, nga sikta nga nasapli na sa simbahan. Ya may tuon din ng iglesia nga nga natong modernist kana bang mo himog mga buluhaton nga extreme and not in order of the church. Na yung mga pare nga magmisa, nila magsutana, niya bisag asan dapita, that is a kind of rebellious act of the holiness of the Mass. Kaya kinahanglan doon na may sugo nga holy attire of the priest during the Mass. Niya bisag asa, bisag naas baybayon, kay nanggaligo sa dagat niya makauban. So that is an act of nganlan na to modernist or extremist. Kana sila gisalikway sa simbahan. Kay kanang buhata usa ka pag-alsa sa mga mainungdanon o balaan nga sakramento sa simbahan. Niya ang uban niya na sa kang grupo nila, mga pare, niya maghimo og pakasal silang kugalingon kauban sa babayeng ilang gigugma. Niya ang mo consecrate nila usasad ka pare nga nahimulag na sa simbahan. So that is another kind of open breakage of the sacred sacrament. So muna nga ang simbahan tawag nila extremist or modernist. Ang simbahan nga matuon mo itong gituko ni Cristo anyo 33. Yan ingon si Jesus kang Pedro, ikaw Pedro bato. Ibabaw ning bato pagatukuron ko nga akong iglesia. Nga ganghaan sa impierno dili makadaog nini. Kaya ako magauban niini kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ego sum vobiscum in omnibus debos. Tuis Petrus et super hang Petram edificabo ecclesia meam. Et purti infere non prevalibon iam. Muna ang malingkon kay mga puong ni Kristo San Mateo 16:18. Siyang pagtukod sa oras o sara ka iglesia o gimatuod nga siya moong kamatuoran. Gimatuod ni San Pedro 1 Pedro 2:21 nga siya modelo 1 Pedro 2:22 siya dili mamakak. Niya palitan ang simbahan gitukod ni Kristo ni hunong mo nang tukuron ug lain. That is already open defiance and putting Christ as liar. Ilang gibutang sa Kristo nga bakakon. Kaya waman makahimo. Nga ang simbahan iyang kuyugan o dili ni mabungkag. Kaya matubala, it has fallen into apostasy. It ceases to be the true church. So therefore, we restore the new church and still this is a Christian church. Muna ang ilang mga katarungan nga naguba ang simbahan o wagtang simbahan tukuro nila sa ilang kaugalingong katakos o ilang gibutang sa katilingban nga si Kristo bakakon kay wa makatuman siya gisaad nga ubanan niya kada adlaw hangtod sa katapusan sa panahon unsa may ubanan ni Kristo sa tanang panahon ug nawagtang na. So they put Christ into the public space that Christ is a liar. Butang nila sa Kristo sa katilingban nga usa ka bakakon. Muna natong ikatubag sa pangutanan ni Brad John Purka niya Brad Rudy, basig na pa imong alinggatan nga mga pagsupak nga malagmit nga ato sang mapaminaw. Di lang kay paminaw na itong utagan o pagpadayag. Audit so lang yung kubrad so kanina Yes. pagkatana din sa Kaalam 1:14. God created everything so that it might continue to exist. And everything He created is wholesome good. Gibuhat sa Dios ang tanan aron magpadayon kini ug ang tanang butang nga iyang gibuhat maayo. Kaalam 1:14. Sa Hebreanon 12:6, disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma. Kastiguhon sa Dios ang tanan niyang anak nga iyang giila. Ug sa Epeso 1:7, naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus sa ato pa napasaylo na ang atong nga sala. Ang kong pangutana ani Badsok mao ni kung naluwas ta dito sa cross sa kamatayon ni Kristo nganong kada Domingo daghan pa mang mangayo pasaylo Badsok palihog ko na ko patinaw ani Badsok
Salamat kay Brad Rudy sa imong pangutana. Gini kong kaluwasan doon ay kaluwasan nga kahimtang ug doon ay kaluwasan nga katumanan. Ang kaluwasan nga katumanan mabasa nato ni sa Pinadayag 21. Ya 1 ngantos 3. Nga ningon ang apostol nga si San Juan may tungod sa iyang pahayag sa bagong langit o bagong yuta. Nganhi tukura sa Dios sa kalibutan. Nga baguhon ng kalibutan, ang tanang nabanhaw nga matarong magpuyo dito. O pahiran sa Dios ang mga luha silang mga mata. Tungod sa makagulanan silang kagahapon, so mawagtang na ang tanang kasubanan, tanang kagulanan. So sa kamalipayon, hingpit, walay katapusan nga kinabuhi. Mo nang kaluwasan nga katumanan kay di naman takasa. Pero ang kaluwasan nga kahimtang pa, kaluwasan gyapon nga kung ang usa ka tawo mubiya siyang sala, magtuman sa sugo, naluwas niya iyang kalag. Nana sa Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 27. Maluwas ba ang makasasala? Ang libro ni Propeta Ezekiel, ikutlo sa Diyos, maluwas. Kung ang mga makasasala, mubiya na siya sala. Maya mutuman na sa sugo sa Diyos, magbuhat ng mayo, maluwas kanang tawhana siyang kalag. Pero kaniya pa malagi sa kalibutan, samtang nagtuo siyang maluwas niya, mukonfiansa pagkuyog sa mga madanihon kayo. Ya, ang uban gani maugi maguna-una, mga babae nga ingno nato dili sad somewhat renewed by the Holy Spirit. So makasa, naluwas naman ako kay sige nagugwalay gud. Dibalik man pagkasa manang backslide. So ang iyang kaluwasan kay kahimtang raman mahimong mabugto ng kaluwasan na. Kaya siya man nangunay pagbugto. Kaya naman sa Biblia sa Isaiah 59:2 nga kadtong nakasa nibugto siyang kagalingon siyang relasyon sa Ginoo. Bugto gani para pigot ba sa kining tabanog, putlo na nimong tugot kanang hilo, suroy ng tabanog. Wala. Takibaw asa to mo dive nga to sa kakahuyan ba. Mao sa lang kalag. Once we commit sin, mortal sin, we cut off ourselves from our divine connection with Him, our Father. So payat kayo. So ang iyang kaluwasan kahimtang ramagod. Nanis Biblia na. Judas Tadeo 1:5. Kanihadto dihay katawhan nga gipangluwas sa Dios, naluwas sila. Pero iyang gilaglag kay wa magpadayon sa ilang pagpuyo sa buutan nga kinabuhi. Judas Tadeo 1:5. Muna naluwas lagi matud pa sa Ginoo, pero wa man mo padayon. I-backslide man. Naghimo magdautan. So gilaglag sa Dios. So maluwas na kay ta kutob sa mahimo atong tumanon ning gisulti ni Sirach 21:1. Likay gayod sa okasyon sa sala. Kuno ni dapit sa sugalan nga mo na mo batubalanin nimo pagapil sugal, likay. Ya likay kung ganahan kay ka murag langit na nang mahubog si ino bino nga marka kalabira, balikay na ta. Yan na yung mga ismiring hay nga maugi maguna-una, blakingan pa ka. Pakita pang ilang lapalapa, lintuwad sa ta. Kay wa man ta mo palayo sa okasyon sa sala. Sirach 21:1, 2, kung gusto kang mahunong pagpakasa, likay sa sala. May lalaki batanon, gwapo, dato. Dala na siyang mga 29. Iyang asawa porting ko pa. Iyang ibiyaan. Nangitag lain. Karon kay nakalit magsakit kasing-kasing. Lakit mo siyang una-una siya mamatay, magkunini. Ingon babae, doon, ay yung kong biyahe, bahala na, magkukuyog ko ni mo. Di may muna kay kuyog ka kaslubnganan ako. Muna nga, buhag ta. Aron ka maluwas, aron sa kumaluwas. Hilang babae, nagpakiluoy, pero iyag yung gibiyaan. Kay para niya, ang kaluwasan sa kalag, may nungdanon, kay sa lumalabay nga kalipay ng yutanon.
Sa muna, likay sa okasyon sa sala. Sa muna atong tubag sa pangutana, o salamat kayo, Brad Rudy. Niya, ato sang lang taon kining may nugdanon kayong paybaw karon na yun. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maiksun balik ta sa atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Ato sang salamat ni Brad Dudong Lensua, nga mo'y founder, presidente sa Cebu Catholic Television Network. Niyusuwag mitubo ang CCTN, Cebu Catholic Television Network. Kaya atong mga programa sa CCTN live streaming sa modernong gadgets makaabot sa ubang mga nasod sa Amerika, Canada, Europa, ubang dapit sa Asia. O dako kayo ang kaylap sa Cebu Catholic Television Network. Salamat sa Diyos sa kakugi mailob ni Brad Dudong sa mga kalisdanan sa to sustain the Cebu Catholic Television Network, CCTN. Salamat sa siyang kapika, Sister Dayan, o mga staffer sa CCTN, Cebu Catholic Television Network, Channel 47. Normally, sa atong mga dapit nga mabot sa coverage. Ya, doon na pa'y pauswag ni Brad Dudong ang digital sa kalaing obra sa siyensya nga bisan asa ka, gudalang ka og imong cellphone, ma-pick up ang mga programa sa Cebu Catholic Television Network. Onya, yan naman na natong duhasad ka laing higala si Brad Carlo Badenas sa Sharers Catholic Charismatic Youth Groups o ni Brad Dennis Abarquez nga usasad ka tigpambit sa Catholic Charismatic Youth Groups. Paminaw to pag-una si Brad Carlo Badenas. Mayong hapon kanimo Brad Sok og sa atong mga soking tigtan-aw sa atong tulmanon ang katin-awan sa pagtuong Katoliko. Unya Brad Sok, sa dili pa ko mangutana Brad Sok, greetings nako sa among kuraparoko kaniadto si Father Anthony Murillo og labi na gayod sa atong kauban sa pagtuo si Brad Michael Cabunilas og labi na gayod ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Og kanimo Sister Jose Pulvira sa taga Lapu-Lapu, maayong pagtan-aw og pagpaminaw kanatong tanan. Brad Sok, ang akong pangutana Brad Sok, bahin nining Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10 nga nag-ingon dito Brad Sok nga sa adlaw sa Ginoo ningon si Juan, gigamhan ako sa espiritu og nakadungog ako daw tingog sa akong luyo, tingog daw trompeta. Gingon din ni Brad Sok nga sa adlaw sa Ginoo gigamhan si Juan sa espiritu. Mo'y hinungdan nakadungog sa tingog daw tingog sa trompeta.
Nya matod pa sa itong mga kaigsuunan ng mga Sabadista bradsok, nga kung doon naman di ay hubad sa pinadayag uno Gs nga naghisgot og Domingo, usa din na siya kasayop nga hubad bradsok. Sama ning Latina Vulgata, ilang gikomentaryohan bradsok nga kanadang Latina Vulgata kanang pinadayag uno Gs nga mabasa ditong Domingo, usa din na kasdakong sayop nga hubad. Kay ang unang migamit diya ng Domingo bradsok nga mao'y referido sa Lord's Day o adlaw sa Ginoo, mao si Clement nga pangulo sa Alexandria bradsok niadtong mga 190 AD. Nga kini ding Lord's Day kung atong ipahinungod sa Domingo, ang unang migamit ana si Clemente de bradsok nga pangulo sa Alexandria niadtong 190 AD. Palihog ko og pagpatinaw ni bradsok kung kinsa man joy nagpasiugda jud ani paggamit og Domingo referido sa Lord's Day. Usa ka sipyat o may unta kakulangan sa sources ang nisulti niya na nga si Clement sa Alexandria sa tuig 190. Kay historically ang pagpahinumdum sa mga Kristiyano sa unang panahon nga ang Domingo adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagsimba, adlaw sa pagtigom, adlaw sa pagpahuway sa bugat nga trabaho. Sa lapida ni San Justino Martir nga namatay sa tuig 110, iyang gibilin nga ang mga Kristiyanos, mga Kristohanon, magasaulog sa pagsimba o pagtigom sa Lord's Day, Days Domini, adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Natural, klaro man, ang adlaw nga pagkabanhaw ni Kristo, adlaw Domingo. So it's not really San o sa Alexandria ni Clemente nga mo'y naguna niya na. So sipyat na nandaan, dili na tinuod. Yan na ko'y usa ka hulad sa Compact Dictionary of the Bible, NIV, nga gi-compile sa mga autoridad na dili Katoliko, but they were claiming also authorities because of the knowledge background and bibliographies. Pero dictionary man eh. Niya din ang katarungan sa pag-sipak sa Hudiyo-Hudaismo o Hudiyo-Kristiyano. Ngano nga, Domingo na ang ilang gisaulog. Yan niya sa page 514. Yeah. Kining pino magkainig litra. Murag may ning basa tiya si pinuglitra si kining Carlo. Kag basa kag pinuglitra Carlo. Di kayo. Siri po may bisahon niya na sa akong memory. Ingon dito ba. Then there was a time that the split between Judaism and Christians are widened. Thus the Christians formally chose Sunday, the Lord's Day, as their day of worship, the day that they celebrated for the Lord's worship. Kung nato namin sayo, nagkalapad ang gap kung galang taliwala sa mga Hudiyo-Hudaismo o sa mga Hudiyo-Kristiyano. Ang Hudiyo-Kristiyano nibiya sa ilang ang sumpay dito, and they give up the 7th-day Sabbath. Ilang gibiyaan ang 7th-day Sabbath o ilang gisaulog na o gitudlo na sa mga tao ang adlaw sa Ginoo. Nga angay ta musimba sa Ginoo ning adlaw. That is found in the NIV Compact Dictionary. Pero sa balang kasulatan atong nasayran na sa Osias 2:11. Primero timan atong ang Dios di gyud mamakak. Niyon ang Dios pahunungon ko ang iyang ipapahulay. Kanang iyang ipapahulay mao ning gipili ni Moises na sa 2 Kronikas 8:12-13. Og si Moises mo nagpili sa adlaw ipapahulay, nagmando sa mga buluhaton nga tumanon og sa lagda sa kapahulayan
sa adlaw ng igpapahulay. So mo ni ang nitabo dunay igpapahulay nga gipili ni Moises. That was really the seventh day or Sabbath or Saturday. Unya wa may nakatuman. Sa Nehemias 13:18-19 way nakatuman sa mga ginikanan. Sa Ezekiel 20:21, bisa na mga anak ang katuman. Kay puwerte mabugata sa pagtuman di mahimo. Usas mga balaod ingon din sa Exodus 21:15, patyon bisan kinsang tao nga magbuhat sa adlaw ipapahulay. Patyon. Nga nagigipatay nila. Nasa Numeros 15, nga versikulo 24-32. Musa may isa atong tawanan nga ilang magipatay. Namunit lang kahoy yung laya kay maglungag. Gibato pero ila sang giguyod. Gawas sa paril sa Jerusalem. Kay within the compound of the walled Jerusalem is Holy Land. Gipatay nila. Musa isa pangahoy ra gyud. Yatong Ginoo na usa ka misyon nga maong pagpaila nga kanang adlaw paunongon na tungod sa tagna ni Oseas 2:14. Ug di na paunongon mahimo baka ako ng Ginoo. Mana sa San Juan 5:16-18 usa ka bakul sa dugay ng panahon gipalakaw ni Kristo. Patindog. Hingnan pa niya kanang imong putos higdanan pasana na. Dako ng sala para sa mga Hudiyo. Kaya na Jeremias 20:21, gidili pagpasaan bisan unsang pasanano. And then, St. John said, and Jesus broke the Sabbath. Sabi siya pa, gibungkag ni Kristo. Gihimong wa na ibili kato ipapahulay sa mga Hudiyo. Pero yung rilo, ang rilo nga, pahunongon na, hunong nga andal, himo nang itak-itakan, di na gid magamit. So that very Sabbath of the Jews, as the Bible states, no one has really fulfilled or obeyed. Way na katuman. Nga naman, sa Oseas 8:12, gipunan o kalibuan ka mga balaod ang ipapahulay. May imagine na, thousands of laws are added to the 10 Commandments and to the Sabbath. So way na katuman. So kay way na katuman, pahunungon. Nagsulti na og laing adlaw matud pan San Pablo. Kung ang buhat, kung si Jesus wa pa maghatag kapahulayan, bagong kapahulayan, parayon lang yan po ng maong Sabado. Pero kay naghisgot na maglaing adlaw, wala ang adlaw. Kumingon, maurang adlaw, maurang yapon, lalayan ang adlaw. That is Sunday. Wala nga, kanang na sa Latin na Vulgata, gibase na sa karaan nga ngan na to original writings in Hebrew and Greek. Nga mo na, yo fui en el espíritu en el día del domingo, detrás de mí gran voz, hoy gran voz como trompeta. I was worshiping on the day of rest, and behind me, I heard a great voice. Sa English Bible. Kanang El Día del Domingo, sa in English, Day of Rests. So that is the reason nga nung na ila sa mga tao sa bagong katilingban sa Diyos, ang Domingo mo na ang gipuli sa adlaw Sabado. Pero doon ay ganahan nga po sa Sabadong pahulay, kaya nagsugod silang Domingo trabaho, lar ka. Pero kilis na. O kana ato sang respetahan, labaw tanan ang kabubuton sa Ginoo. Muna itong tubag sa pangutana ni Carlo Badenas. Ato maminaw si Dennis Abarquez. Dengan salamat Badsok ug mayong hapon kanimo ug sa tanan nga nagsunod sa tuang programa katinawan sa pagtuong Katoliko. Also greetings nako diya sa Minganilla si Brad Edwin Paragoso ug si Sister Prima Sabanico ug labi na gyud sa akong iyaan si Ma'am Alia Abarquez ug si Uncle Bit ug labi na gyud ni si Binhamin Abarquez ug si Tia Biti. Badsok akong pangutana kining ginaingon sa mga SSPX kining nagsunod sa Latin nga misa nga ni komentaryo Badsok sa Novus Ordo kining New Order of Mass
nga mato nila Bradsok nga kining misa nga atong gisaulog karon mga English or kaning Bisaya nga misa dili kuno balido Bradsok, mao giwali sa usa ka sakristan nga membro pod sa SSBX nga dili balido nga muatin ta sa misa nga kini ato ang New Order of Mass. Kay mato din na Bradsok ang balido nga misa mao ang Latin, kay mao kunoy original ug karaan nga misa panahon kaniadto ni St. Pius. Ang akong pangutana Bradsok, unsa man katinuod Bradsok nga gibarugan sa mga SSBX nga kini ato ang misa dili balido ug wa ta makadawat sa sakramento kay dili balido ang misa nga gisaulog sa mga pari karon. Kay mato nila Bradsok, ang balido maora ang pinulungan nga Latin. Paliho kog papatin-aw ni Bradsok unsay tubag sa simbahan nato nini. Ang tubag niya na kanang sa ka dokumento ni Papa Pio V, St. Pius V. Siyang panahon, ngayon siya nga, in my watch sa iyang panahon, no? I ordered that all priests shall celebrate the Mass in lingua latina, Latin language. But those earlier from this declaration, who had been 200 years celebrating the Mass using their own vernacular or language of the land or their place, they are ordered by me to continue their Masses. Wa tayong ila kasabutan na nga katong pagsulti ni Pope Pius V nga iyang gi-order nga ang mga misa sa mga pare lingua latina na, pero ningon siya dunay mga Asian or mga nasod sa Antioquia, nasod sa Alejandria, nga ang mga duhan na kagatos katuig kapin kuwang nga nagmisa sa ilang kugalingong pinulungan padayon na kasabot balido na yakin sa marong tao nga makahimo pagsupil nga admitido man si Pope Pius V nga katong mga misa sa mga dapit nga duhan na katuig kapin, 200 na katuig kapin nga muna ilang sa ulog gamit silang pinulungan dili Latin na lingua giordiran man niya padayon na kay balido man manang they are somewhat in the area of self-contradictory kay mingon sila nga ang Latin na nga misa mo ay labaw o maunay balido ya wa nila tuhoy ang nagsultihan nga si Santo Papa Pio V. All those nations celebrating Mass in Latin in their own vernacular or language, they can continue saying that Mass. Okay? So, muna ito pagsungutan lang nga, di na tinuod. Kaya lagi niya sa canon law, kining numero sa parapo 928, the Eucharistic celebration is to be carried out either in Latin language or in other language, provided that the liturgical texts have been lawfully approved. Kung sabi ni siya nini, nga paghalad sa Eucharistia kon misa, padayon, kadtong mga pare, lehitimo mga pare, mumisa sa lingua latina, o dili pa sa mga pinulungan nga masabot sa katawhan, kana legal and moral o sa ang proviso gyud nga ang liturgical text ang tamdanan nga gihimo lawfully approved giaprobahan sa Papa. So mo na final kay sa Papa man sa atong simbahan mo atong tuhuan kay naman ang Espiritu Santo sa simbahan. So mo tubag na to sa pangutana ni Carlo Dennis Abarquez. Mayong hapon pag-usap Bradsok unya greetings nako ni Brad Edwin Mabanag nga nagtan-aw karon. Maayong hapon ni Brad Edwin. Bradsok, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana Bradsok nagtudlo nga si Maria mao'y atong manalaban diha sa atong mga pagampo kay tungod kay duol man siya sa iyang bugtong anak. Unya Bradsok, kini nga doktrina Bradsok nga si Maria nga mao'y atong manalaban gisupak sa mga dili Katoliko Bradsok kay matud pa nila usa ni kadakong sayop nga si Maria gihimo na natong manalaban. Kay kung basahon nato ang Biblia, unang Juan 2 bersikulo 1 nag-ingon din ni Bradsok
Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga, aron kamo dili na magpakasala, apan kung may makasala man gayud, kita adunay manlalaban nga mga tubang samahan si Hesukristo ang matarong. Dini bradsok gitudlo sa maong sitas nga si Kristo jud nga mao ang manlalaban nato ngadto samahan. Ngano kita ang Iglesia Katolika bradsok, nagtudlo man ta nga si Maria mao atong manlalaban, nga gitudlo sa Biblia si Kristo ra ang manlalaban. Paliho ko og pagpatinawan ni bradsok. Ang pagka manglalaban ni Kristo unique and singular. Siya ra gyud ang matawag og pagka manglalaban. Yan ang sentido bibliko nga gisgutas Biblia. Nana sa Hebreo 9:15. Nga si Kristo mao ang nagpatiliwala sa daan nga testamento, bagong testamento. Ang iyang dugo sa pagtubos kanato gihimo. Siya mao bugtong manglalaban sa pagpanubos. Bugtong manglalaban sa panubos. So very specific nga regarding his redemptive act. He was the only one who other can do such redemptive act in a bloody manner. Kaya pare, makahimo magyapos santos nga misa, pero unbloody manner, dili dugo. So mo na ang unique singular redemptiveness or somewhat being mediator as a redeemer. Pero ang usa ka tawo nga balaan nga magampo ngadto sa Dios alang sa uban, gingan lang siyang manglalaban. Tiyaliwan nila basahe. Wan lang mabasa na sa Galacia 3:19. Nga si Moises sama sa kamanulunda ug siya nagapatiliwala sa katawhan sa Israel ug sa Dios ug siya giisip usab nga manglalaban. Ngano manglalaban si Moises kay siya dangpanan katong nasunog ang mga tuldas sa desert, nanyabang ang mga taon sa ilang kapuyan. O si Moises miisa siyang kamot, nag-agyadto siya sa mga tao, Moses, pray for us. We are devastated by this fire. Yes, matod pa ng Moises. Oh, iyang giisa lang ang kamot. Hunong ang sunog. Ugdaw ang kayo. Waiwan. Muna nga siya nagpataliwala sa Diyos ug sa tao. Mas Galacia 3:19 gitawag sa siya maglalaban. Muna mga santos manlalaban sa pagampo. Apan usara ang manglalaban sa pagpanubos nga mao si Kristo. Muna nga we should qualify and distinguish the difference. Kailangan kamo sa tamo ila sa kalainan sa duha ka kahulugan sa pagkamanglalaban ni Kristo o pagkamanglalaban sa mga santos. Usasan makahimo sa Kristo pagampo sa samahan para nato. Nasa Roma 8:34. So muna itong tubag sa pangutana ni Dennis. No, Carlo Badina. Dennis. Dito sa lang ko sa pangutana Barso, kining giingon Barso sa atong simbahan about sa kaning sakramento labi na kaning bunyag o kasal nga matod sa mga lain rin Barso, doon na kunay presyo, doon ay bayad sama sa misas patay, doon ay bayad, doon ay mga presyo na 2,000, na 1,000. Matod sa mga lain rin Barso nga atong gipangwarta ang pulong sa Dios, ang gitudlo ni Kristo nga libre, dapat ihatag nga to nga libre. Pero ngano man Barso ang simbahang Katoliko nga taga misa na may bayad o special dagdag og bayad na mao nagingon Barso sa mga laing reliyon nga ato kunong gipangwarta ang pulong sa Ginoo kay ang sakramento gibaligya man daw sa simbahang Katoliko. Unsa may tubag ani Barso sa ato ang simbahan? Why sakramento o santos nga misa nga gibaligya? Kay dako ka ng sala nga nganlag simony sa kadakong sala nga mortal nga ibaligya ang sakramento sa bunyag kasal. Dili na tinuod. Ang isugo ni Kristo tumanon lang sad kay naman sa Lucas 10:7 nga kining akong mga apostoles, akong mga sulugoon sa pagsangyaw angay nga suhulan ang ilang kago. Suhol gani sa to pa something monetary or anything that really compensate of the service. Kunya, si San Pablo sa 2 Corinto 11:8 mato pa niya, giwalay ni na kung may balita, way bayad, free for all. Pero nangayo sa kugsuhol sa uban nga sakop sa iglesia. Suhol sa kago. Wala nga, nasuwat na. Sa
Numeros 18:21, bisan ang mga saserdote sa daang tugon, ilang gidawat ang tithing or ikapulo, gismus, nga silbi sila suhol tumbas ilang kahago. Dili ang sakramento mo gibayran sa mga Katoliko kung magpamisa, kung magpabunyag, magpakasal, kung dili ang kahago sa pare. Kaya naman sa 1 Corinto 9:13, mingon si San Pablo, ang nag-aalagad sa templo o nagahalad sa altar, mabuhi sa mga halad sa altar. Pero kanang pagpresyo, daan naman na sa daang tugon. Special, no? Nana sa Leviticus 27, 3 nga to sa 6. Ngayon, ang balang kasulatan, bisan sa mayang balita, mabasa na, Leviticus 27, 3 nga to sa 8. Nga dunay mga tao nga mangayog paghalad nga espesyal. Dunay mga kabus nga muhangyo sa paghalad, ihatag kanila ang ilang ipangayo. Ug unsa may ihatag nila ngadto sa sacerdote dawata. Ug dunay magpahalad sa espesyal nga paagi. Naman gisgutan sa pa mingon nga re ay mo baka kay espesyal na akong yugto sa kong kinabuhi nga tumo ka pare magmisa pa por pabor lang. Way kakulian. So gihatagan sila espesyal nga attention unya yatag sa silaw remuneration, tumbas sa kahagos pare. So inay ordinaryong paghatag tuo naman o tulo na ang iyang tubliho na niya kato. Dubliho naman kini pilo-pilo niya kato kay kanang nubli duhar mo gina. So mao na ang nasulat. Yeah. Kay nasulat man lagi sa matang usupak. Basta ang Leviticus 27:3 kanto sa 8 nga nay mga halad, paghalad ug nay espesyal nga halad, espesyal sad ang presyo nga gidawat. Lagi in the sense nga ang nagahalad sa altar mabuhi sa halad sa altar. Ang nagahalad sangyaw sa may balita mabuhi pinagi sa may balita. 1 Corinto 9:13. So that is written in the Bible. Igor sa ring simbahan nga nagtuman niya na kay mabasa man sa Biblia. Kinsa man ta nga musupak-supak sa gisulti sa Ginoo. Suhol sa kahago alang ni nga akong mga alagad. Yabdan tas panahon, salamat kay ta ni Brad Dudong Lemsua, mga kauban sa Cebu Catholic Television Network. Sa kauban nato sila si Brad John Purka, Brad Rudy Racasa, Brad Carlos Barinas o si Brad Ted Isabarquez. Mga kaubanan na to. Niya sa si Mando Kino nga. Gis kanunay. Salamat kayo. Ang Diyos, magapanalangin, tagbo, tapuhon. Ang hinugdanon na to, maugin atong kaluwasan. Kaluwasan, di lang sa pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. Kunili, paghigugmas Ginoo. Nya higugmaon sa natong higugmas Ginoo. Mga kabus, mga alaw. O higugmaon sa nato atong gugalingon. Kaya may higugma ko ni mo Ginoo, pero daghang kay kong asawa. Higugma ko Ginoo, pero tikasan kay ko, no, you do not love me. If you love me, keep my commandments. Sulti na sa Ginoo. Nasan Juan Kapitulo 15, 14. If you love me, keep my commandments. Pinangga ti ka Ginoo, inugma ti ka pero pertin akong manugal. Pinangga ti ka Ginoo pero puli ko sa amom, kamang-kamang na kahubog ko. No, you do not love me. Pinangga ti ka Ginoo kay tulo ni nga akong asawa. Saragon pero ginakoy mga substitutes nga upan. Pagkamalito gid tao. Pero ang labing maldito nga atubangon nato ang hustisya sa Ginoo. Kay pinadayag 21-27, why makasud sa langit? Dili ako nagsulti na. Bisan doon na tayo jutay nga buling sa sala. Tiyo mo na, labi nagdako. Pero naman sa Biblia, ang gamay nagsala, gamay sagsilot. Linisanan. 1 Corinto 3:15, kung nagbuhat ni bisan kinsa mahulog sa kapildihan, why sapayan nga moagi kayo? Pero maluwas pa. O dili na impyerno, kay mo itong impyerno di naman maluwas. Di sa na langit, kaya langit di man kayo. Ang simbahan ng ingon ang linisanan. Yan lang nagpurgasyonem. Sa Latin pa, Jesus facens purgationem piccatorum. Et sidit at dexteram patres omnipotentes. Nana sa Hebreo 1:3. Si Kristo nang hinlo sa kasalanan. Purgationem. Hinluan bagyugasan.
Nga human na namin sa kasa sa langit, nagalingkod sa tuo samahan. Labing hataas tanan. Salamat ang Diyos magapanalangin kanato.